Magandang hapon mga kapatid. So, dumakan na po tayo sa ating mensahe po sa umaga ito ay hapon. Ito ang ating paksa. Mga bagay na pansamantala lamang sa Biblia kanya. So, ito yung mga bagay na hindi matatapos o magtatagal kanya. Meron silang katapusan. May mga bagay na walang katapusan sa Biblia. Halimbawa, ang buhay na walang hanggan, yun ay walang katapusan. Ang Diyos, wala siyang katapusan. Pero may ito yung mga bagay na makikita natin na may katapusan. Ganyan. So, mga bagay na temporary lamang sa Biblia. So, may mga bagay na nababasa natin sa Biblia na hindi layo ng Diyos na ito ay magtatagal ganyan. So, ito yung mga pansamantala mga bagay lamang. Hindi sila tatagal. Meron silang hangganan o katapusan. So, tingnan po natin ang iba't ibang mga bagay na ito. Kailangan natin malaman itong mga bagay na ito na hindi layo ng Diyos na sila ay magtatagal para hindi tayo magkamali. At bigyan natin masyadong halaga yung mga bagay na hindi naman mahalaga rin. Sabihin, ito ay hindi layo ng Diyos na sila ay magtatagal. Bawa, pilit pa rin nating pinatutupad ang mga bagay na tinanggalan ng Diyos. Na nangyari sa mga. Sabi, may mga pinag-uutos tayo na hindi na pinag-uutos ng Diyos. Ito na nagdudulot sa atin ng pagkakamali sa paniniwala. Halimbawa, ang kausap po ni Moises ay pansamantala lang. Hindi katulad na sinasabi ng ibang pananampalataya, katulad ng Seventh-day Adventists, at katulad na paniniwala, na sa kanila ang kausap ni Moises ay walang katapusan. Ito'y mananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Pero maliwanag, dito sa Mateo chapter 5, ito rin pong ginagamit nilang talata. Pero ito'y laban sa kanila. Basahin natin. Sa Mateo chapter 5, dito po sa 17 hanggang verse 18. Basahin natin. Ito ang ating matutunghayan. Dito sa Tagalog. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. In other words, ang Panginoon, nung sinasa lupa, siya'y sumunod. Siya'y sumunod sa kautusan ni Moises. Pumarito ako, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tutuldok o isang tudlik ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay niya. So in other words, ang hangganan po ng kautusan ni Moises, kapag ang lahat ng mga bagay ay matutupad na may kaugnayan sa kautusan ni Moises, sa mga propesiya o mga hula na sinasabi ng kautusan ni Moises, ito yung matutupad kanya. So, sila yung matutupad. Ang binibigyan din ng mga iba ay yung hindi matatapos kanya o hindi sisirain ng Panginoon ang kautusan. Hindi niya sinira. Pero ito yung kanya tinupad. Lumundag po tayo sa John, sa chapter 19. Ito sinasabi ng Panginoon na katapusan ng kautusan. Pagka lahat ng mga bagay ay natupad na kanya. Sabihin mo natin. Andito po ang kalagayan, ang ating Panginoon ay nakapako sa krus. Sabihin natin. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na lahat ng mga bagay ay naganap na kanya. Ay sinabi niya, upang matupad ng kasulatan, nauhaw ako. Mayroon daw isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya naglagay sila ng isang espongang basa ng suka sa isang sanga ng isopo, kailangan nilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. At itinungo kay ulo at siya'y namatay. Yun ang sinasabi ng Panginoon.
Pag natupad na kanya lahat ng mga bagay, yan ang katapusan ng kautusan ni Moises. So, nang namatay ang Panginoon, yan ang katapusan ng kautusan ni Moises. Hindi na ito ang kautusan ng Diyos. Pinalitan na lang ng bagong tipan. So, sa mga ibang may ibang paniniwala, naniniwala pa rin sila na itong kautusan ni Moises ay wala hanggan. Ito'y nagsimula sa alamanan ng Eden hanggang sa panahon natin ngayon. Pero ito'y taliwas sa sinasabi ng Panginoon. Pag natupad na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa kautusan ni Moises, ito'y tatanggalin na ngayon. Kung fast forward, nagsumulat po si Pablo sa mga taga-Roma. Yung sinabi ng Panginoon ay inulit lang ni Pablo. Wala na tayo kasi lalim ng kautusan ni Moises ngayon. Usahin natin. O hindi mo nyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan. In other words, kung naunawaan natin ang kautusan, ano bang kautusan? Na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Kahit po sa ating mga tao, yung batas ng ating pamahalaan ay umiiral lang sa ating pag tayo buhay pa. Pag tayo namatay na, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat ang asawang babae ay tinahin ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. So, ang paksa rito ay di tungkol sa pag-aasawa. Ang paksa rito ay tungkol sa kautusan ni Moises. Kaya lang, ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa na ito'y nananatili hanggang sa buhay pa ang isa sa kanila. Ganon din kanya ang kautusan ni Moises kanya. Sa isang bagay na incidental, nakikita natin ang relasyon ng mag-asawa ay nananatili hanggang buhay pa yung asawa lalaki kanya. So yung asawa babae, kapag buhay pa yung asawa niya, hindi siya pwede mag-asawa ng iba. Basahin po natin. Sapagkat ang asawang babae, tinali ng kautusan sa asawa lalaki, habang ito'y nabubuhay. Ngunit kung mamatay na ang asawang lalaki, siya nakalagda sa kautusan ng asawang lalaki. Kaya kung siya'y makikipisa sa ibang lalaki, habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya'y tatawaging mga niya. Ngunit kung mamatay niya ang asawang lalaki, siya'y malaya na sa kautusan. At siya'y hindi sa mga niya kung sumalay nakipisa sa ibang lalaki kanya. Kaya ikaapat, gayon din naman, mga kapatid, kayo namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makipisan sa iba sa mga kapatid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang kayo magbunga para sa Diyos. So, patay na sila sa kautusan ni Moises kanya. O sila nakatali na sa isang panibagong kautusan. Ito'y kautusan ng ating Panginoon. So dito makikita natin, pasamantala na. Dito sa Hebrews chapter 10, 9 to 10. Maliwanag din po dito, nung nagkaroon ng isang bagong tipan, yung lumang tipan ay inalis na. Basahin natin. Sa Hebrews 10, 9 to 10. Pagkatapos, ay dinagdag niya, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya una, upang makitatag ay kalawa. So, inalis niya yung unang tipan para makitatag ay kalawang tipan. At hindi tayo pinapaging banal ng unang tipan, kundi ng pangalawa. Usahin natin sa verse 10. At sa pamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ng Kristo, minsan magpakailanman. So, dumating ang Panginoon at siya namatay sa krus. Sa pamagitan ng kamatayan niya, tayo po'y pinapagbanal ng dugo ng ating Panginoon, nataggal na yung unang tipan kanya. At naitatag niya kanya yung ikalawang tipan. So ngayon sa panahon natin, tayo po'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya po'y mga katulad na pananampalataya ng mga Seventh-day Adventists.
sila po ay malaki ang kanilang pagkakamali. Dahil sila pa rin ay nagpapailalim sa isang kautusan na inalis na ng ating Panginoon. Ay dito po sa verse 21 ng 1 Corinthians chapter 9. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan. Ang sinasabi ni Pablo sa mga talatang ito, kung saan man siya naroon, siya nakikibagay kanya. Sa mga bagay na hindi masama. Kaya kung siya nasa lugar na walang kautusan, yung mga Gentiles, siya naging katulad ng mga Hentil. Pero pinaliwanag niya, na siya hindi walang kautusan kanya. Bagamat, hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ng Kristo, upang mahikayan ko mga nasa labas ng kautusan. So si Pablo pinakikibagay kung saan siya makarating para mahikayan yung mga tao sa mga lugar na yun. Pero yung paniniwalag niya, siya hindi walang kautusan kung siya nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So yung kautusan ni Moises, inalis na ng Panginoon yun. Pangalawa, na hindi lahirin ng Diyos na manatili ay yung apostol. Yung po pinanggalingan nating pananampalataya. As tayo rito, tayo dating mga Katoliko, di ba? Ang doktrina ng Roman Catholic Church ay nakabatay sa kaisipan na yung mga apostol ay nagpapatuloy. At ang kapalit ng mga apostol ay ang Papa. Kaya lang, makikita na sa Biblia, yung mga apostol, 14 lang yan. Kung isasama natin si Judas Iscariot, 4 lang yan. 14 lang sila. At 13 lang naging tapat na apostol. Dahil si Judas ay namatay. Ang salitang apostle, o apostolos, ang ibig sabihin, yawag sinubungan niya. In other words, para sila ang ambasador ng ating Panginoon. Sa larangan po ng diplomasya, ang ambasador ng isang bansa na ipinadadala sa ibang bansa. Ito yung boses ng presidente na pinagalingan niya. Kaya kung kayo isang ambasador ng isang bansa, wala kang kalayaan na magsabi ng iyong opinion. Ang pwede mo lang sabihin, yung opisyal na sinasabi ng iyong presidente kanya. Katulad ng mga pastor, wala silang kalayaan na magturo ng ibang aral, maliban lamang ang ating Panginoon. Dahil siya yung ambassador ng Panginoon. So in other words, by necessary inference, nung may pakilala na nila, ang dapat nilang may pakilala, wala nang apostol. So dito po sa pangalawang Korinto, sa ikalimang kabanata, sa talatang 20, kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Wala rito yung isang sinasabing sugo ng isang sikat na grupo ng palataya. Kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Yaman ng Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo maging-pagkasundo sa Diyos. Yun ang layunin ng mga apostle. Ipinakikilala nila yung kalooban ng Diyos para yung mga tao ay manumbalik sa Diyos. Yun ang kailang trabaho. Ipinakikilala nila ang buong katotohanan sa mga tao para sila manumbalik muli sa Diyos. To be reconciled to God. Yun ang gawain ng mga apostle. Pero ang problema, kung nagpapatuloy ang mga apostol, ito'y taliwas sa katangian na dapat naglayin ng isang apostle. Pasilin natin, si Judas Iscariot ay nagpakamatay. So kailangan palitan yung lugar niya. Sa lahat ng mga taong pinagpilian, dalawa lang ang qualified. Bakit? Dahil sa Acts chapter 1 verse 22, ang isang apostle ay dapat ay saksi sa kamatayan at pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Dapat saksi siya doon na nakita niya na ang Panginoon ay nabuhay ng maguli. Ganyan. Dito po sa verse 22. Magsimula tayo sa verse 18.
Bumili nga ang tao nito, si Judas Iscariote, ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan. At nang bumagsak ng patiwarik, ay pumutok ang kanyang tiyan at sumabulat ang lahat ng kanyang mga lamang loob. At ito'y nahayag sa lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem, kaya tinawag ang bukid na iyon sa kailang wika na Akeldama, na ang kahulugan ay ang bukid ng dugo. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, ayaw wala ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaan tumira doon ng sinuma. Hayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kaya isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahon ng Panginoong Yesus ay kasama namin magmula sa pagpapautismo ni Juan hanggang sa araw na siya iakyat sa taas mula sa amin. Isa sa mga ito, isa sa mga ito papalit, sabi rito. Isa sa mga dapat maging saksi na kasama namin sa kanyang muling pagkabuhay. E pasilip po natin, wala nang nabubuhay doon. At sa katunayan, dalawa lang ang naging qualified na maging kapalit ni Judas Iscariote. At ang pumalit ay si Matias. Dalawa lang. So, paano pagkakaroon ng kapalit ng mga apostol? Kaya po si Apostle Paul, para sa maging qualified, nagpakita ang Panginoon sa kanya. So, isaksi ng kanyang pagkabuhay na maguling. So, yung po mga katungkulan ng pagiging apostol, ito'y pasamantala lang. So, wala na tayong apostol sa panahon na hindi na natin kailangan. Dahil nandito na sa Bagong Biblia, ang lahat ng mga bagay na dapat nating malaman na ipinahayag ng mga apostol sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pong spiritual gifts ay pansamantala rin. Isa sa mga pinakamaraming naniniwala na may mga spiritual gifts sa panahon natin ngayon, yung mga born again, Pentecostal, yung mga holiness churches na tinatawag, kahit po yung United Methodist Church, naniniwala rin sila na may mga kaloob ng Espiritu Santo. Pero kasi natin, ito'y pansamantala lang. Number one, ito'y binibigay lang sa pamagitan ng pagpatong ng kamay ng isang apostol. Eh wala na apostol ngayon. So sino po magbibigay ng kaloob na galing sa Espiritu, yung tinatawag spiritual gifts? Ito'y makikita natin sa Acts chapter 8, verse 14. Yung pong iglesia sa Samaria, ang nag-aaral doon ay si Felipe. Hindi siya apostol. Siya po isang evangelist. So wala siyang kapangyarihan na tagnay ng mga apostol. So sa Acts chapter 8, verse 14, nababalitaan ng mga apostol sa Jerusalem, tandaan natin, ang natiralaran sa Jerusalem ay ang mga apostol. So nababalitaan nila na ang Samaria ay tinanggap na ang kalooban ng Diyos. In other words, may mga Kristiyano dito sa lugar na yun, nababalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila si Pedro at Juan. Very, very interesting ano po. Kung si Apostle Peter ang unang apostol, siya inutusan. Sinugo sila. Di ba, mababasa natin sa verse 14. Sinugo nila sa kanila sila Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kailan tanggapin ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ibinato ng Pedro at Juan na kailang magkamay sa kanila at tinanggap nila ng Espiritu Santo. Yung salita tinanggap ng Espiritu Santo, ibig sabihin, tumanggap sila ng kaloob na galing sa Espiritu niya. Na isang parallel na pangyayari sa Acts chapter 19. Ipinato ni Pablo ang kanyang kamay doon sa siyam na alagad sa Efeso at sila'y nagsipangula at nagsalita ng mga wika niya. So, tinatanggap na ang kaloob na galing sa Espiritu Santo kapag pinatungan ng kamay ng isang apostol. Yun ang paraan. Eh kung wala ng apostol, paano pa tayo magkakaroon ng kaloob ng Espiritu Santo?
Pangalawa, ang layunin na magkaloob ay tapos na. Para tayo naggagamot, halimbawa antibiotics, ganyan. 7 araw pa isa day. Pag tapos na yung 7 araw, huwag ka na mag-antibiotics, tapos na yun. Tapos na yung layunin ng gamot mo. Ganoon din naman ang kaloob, ang layunin ng mga spiritual gifts, ganyan. Ang layunin po naman kaloob na ito, number 1, para maipahayag ang kalooban ng Diyos. Hindi po ito napahayag. At pangalawa, para mapatunayan ng mga nangangaral na kailang iniaaral ay galing sa Diyos. Sapagkat sila nakakagawa ng mga bagay na hindi maaaring gawin ng sinuman. Maliban taglay nilang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin sa Mark 15:15-16. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at nabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yung unang dalang talata, ito'y gagawin ng mga apostol. Yung susunod na talata, hindi tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano. Ang konteksto po nito ay ito sa kawalan nila ng pananampalataya. Hindi siya naniniwala na si Kristo ay nabuhay na muli. Dito po sa verse 13 na Mark 16. At sila'y bumalik at ipinagbigay alam ito sa mga iba, ngunit hindi sila naniniwala kanya. Yung mga lagad ng Panginoon, yung kanyang mga apostol, hindi sila naniniwala na siya nabuhay na muli. Kaya sila pinagbigaan ng Panginoon. Sa verse 17, hindi kasunod. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya kanya. Tumutukoy siya sa kanyang mga lagad na hindi naniniwala na siya nabuhay na muli. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalayas na ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila hawak ng mga ahas, at kung makakainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila kailang kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Sa verse 19, sino sila? Sino yung nagtaglay ng gano'ng mga tanda kanya? Kaya ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay niyakyat sa langit at lumulok sa kanan ng Diyos. At humayo sila. Sino yun? Yung inutusan ng Panginoon. Hindi kayo 12 apostol. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. So pinatutunayan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na yung salitang ipinapangaral ay galing sa Diyos. Yun ang confirmation na itong salitang ipinapangaral nila ay galing sa Diyos dahil sila nakakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin sa natural na paraan. Umaliban lamang taglay nila ay kapangyarihan ng Diyos. So yun ang layunin ng kaloob. Dito po sa Hebrews chapter 2 verse 3 to 4. Sabi nito, paano natin matatakasan ganyan? Yung dakilang kaligtasan. Yung lumang salin, yung ang Biblia, yung lumang ginagamit natin, paano tayo makakatahanan ganyan? Ang alam kong tanan ay yung isang binata at dalaga ay tatakas. Yun palang ibig sabihin ng tanan, tatakas. So, kaya dito po, makakatakas kayo, basahin natin sa Hebrews chapter 2. So, doon sa lumang Tagalog, tanan kanya. So, yung tanan, hindi lang sa lalaki babae. Ang ibig sabihin, takas. Siguro, hindi sila pinapayagan na mag-asawa, so tumatakas sila. Paano nga tayo makakatakas? Yung doon sa bagong salin. Kung ating pababayaan ng ganito katakilang kaligtasan, ito'y pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin sa mga nakarinig sa Kanya. Sino ba yung nakarinig? Yung mga apostol. Na bawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, ng mga kamapalaghan, at iba't ibang himala, at mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. So yun ang layo ng mga
kaloob ng Espiritu Santo. Ipahayag ang salita at patunayan ang salita. Kaya ito'y pansamantala na. Noong panahon na yun, ang salita ng Diyos ay nasa mga tao. Wala sa Biblia. Ang nasa Biblia, Old Testament. Yung bagong tipan ay nasa mga tao. Sino yung mga tao na yun? Yung mga apostol. Sila lamang pinagmumulaan ng katotohanan. Basahin natin sa pangalawang Korinto, ika-4 na talata, kabanata, ika-7 talata. Yung salita ay nasa mga sisidlan, napakalupa. Basahin natin yung eksaktong salita sa iyong Tagalog. Kung taglay namin ang kayamanang ito, yun ang salita ng Diyos, sa mga sisidlang lupa, upang ipakita na nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin, ganyan. So sila pinagkatiwala ng Diyos sa salitang yun. Pero ito, salitang ito, hindi galing sa amin yan. Ito galing sa kapangyarihan ng Diyos, ganyan. Tapos ito yung panahon na yun. Ang salita ng Diyos nasa Biblia, wala na sa mga tao na mga apostol na tinatawag. O yung mga pinatungan ng gabay na mga apostol tumanggap ng kapangyarihan, makapaglahad ng salita ng Diyos. Ganyan. Dito sa Jude, verse 3. Dito pong Jude na ito, actually, para lang maiwasan yung Judas Iscariote. Pero actually, ito'y Judas. At sa Tagalog, makikita nyo, ito'y Judas. Ganyan. Yung salitang Judas, hindi masama yun. Yun yung normal na pangalan o common na pangalan sa panahon nila. At sa katunayan, sabi nila, ang nagsulat sa Judas ay isa sa mga kapatid ng Panginoon. Basahin natin sa verse 3. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat upang himugin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banawan. Hindi ito tumutukoy sa ating personal na pananampalataya. Ito'y tumutukoy sa ating pinaniniwalaan. Yung nilalaman ng ating pananampalataya, ito'y minsan ang ibinigay sa mga banal. So maganda yung salin na ito. Minsan ang ibinigay lang ay. Kaya wala na yung pangangailangan na pasamantalang paraan na ipinapakilala sa atin ang kalooban ng Diyos. At ang paghahari ng Panginoon ay hindi rin sa walang agad. Ang paghahari ng Panginoon ay matatapos sa kanyang muling pagdating. Yung mga born again, baliktad na kailang pinaniniwalaan. Yung mga Pentecostal, born again, charismatic, etc., naniniwala sila na pagdating ng Panginoon, doon pa lang sa paghahari. At ang paghahari ng Panginoon ay magsisimula sa literal na digmaan sa bundok ng Megiddo, ay Armageddon. Yun ang kailang pinaniniwalaan. Pero pasinin po natin, ang pamamahala ng Panginoon ay sa lupa lang. Pagdating ng panahon, ito ibibigay niyo sa Diyos. Ganyan. Basahin po natin talata, verse 22. Ng 1 Corinthians. So in other words, siya'y hari na ngayon. Siya'y hari sa kanyang kaharian, ang iglesia. So mayroong hangganan niya ngayon. Basahin natin. The verse 23. Subalit ang baptizo ay ayon sa kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, siya ang unang nabuhay na magaling. At pagkatapos ay mga kay Kristo ay sa kanyang pagdating. Pagkatapos darating ang wakas. Ang wakas natin. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos nalipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So, sa pagkabuhay na maguli, pag dumating yun, yan ang pinakahuling kaaway ganyan. Yan ang katapusan ng paghahari ng Panginoon sa lupa. Ibibigay niya ang kaharian sa Diyos na makanya. Kaya ang kaharian niya ay mapupunta sa langit. Yung makikita natin. Pero yung kanyang personal na pamamahala
ay matatapos na. Tapos na yung layo ng kanyang pag-ahari sa lupa. Kanya. The verse 27, tuloy po natin. So yung pinakauling kaaway ay ang kamatayan. Kanya. So pag nagkaroon ng pagkabuhay na maguli, tapos na kanyang pag-ahari. Ito ang dahilan. So pagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay, sila ng kanyang mga paa. Subalit kung sinasabi lahat ng mga bagay ay pinasasakop, maliwalag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay pinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So yun ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul tungkol po sa pag-aari ng Panginoon. Ito ang tinutunan ng premillennialist na ang kaharan ng Diyos ay sa lupa. Sa lupa, may tatatag pagdating niya sa kanya pangalawang pagdating ay mali. Ito yung baligtad kanya. Matatapos ng pag-ahari ni Kristo sa kanyang pangalawang pagdating. Yan ang sinasabi ng walang na sulatan, mga kapatid. Ano pa, hindi magtatagal? Ang lupa ay pasamantala lang. Ang sabi ng mga saksi ni Jehovah, ang lupa raw ay mananatili magpakailanman. Ito'y ginagamit nilang talata ay doon sa Ecclesiastes kanya. Isang lahi ang nawawala, ay isang lahi ay ipapalit, ulit ang lupa ay magpakailanman. Ganyan. So naniniwala po sila ng lupa ay magpakailanman. Kaya na, hindi nila lubusang naintindihan yung binasa nila. Basahin po natin. Ang lupa ay magpakailanman in reference sa mga tao. Ang ibig sabihin ni Pablo, yung isang lahi darating, isang lahi papalit, pero ang lupa ay magpakailanman sa punto de vista ng mga tao. Hindi mo nila nakikita na ang lupa ay mawawala. May mga ninunulat, namatay na sila lahat. Pero dito pang lupa. Basahin natin. Isang saling lahi maalis at dumarating ang isang saling lahi naman. Ngunit ang daigdig ay nananatili magpakilanman sa English and the earth, ganyan. So paano siya walang hanggan? Yun dapat sa buhay ng tao. Sabihin, ang ibig sabihin na hindi walang hanggan, ang kanyang katapusan ay matagal pa. Hindi pa natin nakikita. Pero definitely, may katapusan. Tingnan ninyo. Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 10. Bakit walang katapusan ng lupa? Ito'y sisirain ng Diyos. Ito'y susunugin. Basahin natin sa verse 10. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon. Ay, baliktad mo, chapter 5 tayo. Lumampas tayo. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 7, pagdating ng Panginoon. Ngunit darating araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa, at ang mga gawang naroon ay masusunog ganyan. Yung nilalang ng Diyos sa Genesis chapter 1 ay gugunawin niya ganyan. Isirain niya. Dahil hindi na niya kailangan. Saan tayo dadali ng Diyos? Yung mga tapat, dadali sa langit. Yung mga suwid, dadali sa impyerno. So anong gagawin niya sa delikanya niya? Isirain niya kanya. So hindi masusunog. So paano ito mananatili magpakilanman? Meron akong isang aklat na binigay sa akin ng mga, actually binili ko yata yung mga saksi ni Jehovah, sabi niya, maaari kayong mabuhay sa lupa magpakilanman. Yun ang title ng maliit na aklat na yun. Na sinasabi nila, ayusin lang ng Diyos yan, kaya niya pwede sisirain. Sabi rin, sisirain niya. Dahil hindi na tayo titira sa lupang langit at lupang lupa, kundi sa bagong lupa, bagong langit. Yan. So ito'y bagong tirahan sa atin. So ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay parang masusunog. Ganyan. So lahat na nakikita natin dito, pati lahat ng ating pag-aari, kung meron tayong pag-aari, masusunog lang yan. Hindi naman na natili magpakilanman. Ganyan. Sapagkat ang lupa ay pansamantala, ito'y masusunog. Ganyan. Oo, wala. Susunugin ng Panginoon. Dahil hindi na niya kailangan. Hindi na niya kailangan. So, itong lupang ito ay mawawala. Ang ating pag-asa
Kaya hindi sa lupa. Hindi tayo mabubuhay magpakialaman sa lupa. Ang ating pag-asa ay nasa langit. Basahin natin sa Colossians chapter 3, 1 and 2. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa baba ng lupa. Dahil hindi tayo titira sa lupa. Titira tayo sa langit. Kaya bigyan natin ng kahalagahan at atensyon yung mga bagay spiritual. Eventually, doon tayo pupunta. Hindi tayo mananatili sa lupa magpakailanman. Sinasabi sa atin. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, saan ang ating mana? Saan ang mana natin? Sa lupa o sa langit? Sabi ng iba, dalawa. Yung ibang grupo sa lupa, yung ibang grupo sa langit. Parang meron kinikilalan ng Diyos doon. Agrabyado nasa lupa, totoo yun. Pero dito, ito yung sa langit. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Yesu Kristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. It's a living hope, sabi sa atin. Tungo sa isang malang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. O saan yung mamanahin natin? Sa langit, hindi sa lupa. Kaya itong lupang ito ay pansamantala rin lang. Yung tirahan ng mga patay, yung Hades, ay pansamantala rin. Ang layunin po ng Hades, parang itong parang isang temporary holding place ng mga lahat ng namatay na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yun ang Hades. So, ito rin po yung pansamantala. Pag namatay tayo, doon tayo pupunta muna sa Hades. Pero ito'y matatapos sa araw ng kahatulan. Dahil ang mga patay, sila'y mabubuhay ng maguli. So wala nang titira sa Hades. Ito gagawin ng Diyos. Sisirahin na niya. Hindi niya kailangan. Basahin po natin. At nakita ko mga patay, mga takila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat ng buhay, at ang mga patay ay natulan ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluman ng dagat ang mga patay na nasa kanya, binigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at tinutulan ang bawat tao ay sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan ng Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ay kalawang kamatayan ng lawa ng apoy. Kanya. So, masusunod din sa impyerno. So, hindi rin siya mananatili magpakailanman pag wala na namamatay. Hindi na kailangan ng temporary holding place. Dadalhin sa sisirahin na rin po ng Diyos yun. At tayo rin, ang buhay po natin sa lupa ay pansamantala lang. May isang Kastila na nakarating po sa Amerika noon. Pangalan siya Ponce de Leon. Hindi ko alam yan ang tamang pangalan. Inahanap na yung Fountain of Youth. Nahanap niya sa Amerika. Hanggang namatay siya, hindi na nakita. Dahil gusto niya mabuhay magpakailanman at siya mamatay. Pero hindi niya nakita. At di rin natin makikita yun. Kahit anong gawin natin sa ating mga mukha, darating ang panahon tayo tatanda at mamamatay. Yun ang talagang kalakaran sa buhay na ito. Dito po sa unang Pedro, chapter 1. Yun pong damo. Makikita natin ano ang klaseng damo. Makikita natin, lumalago, magandang tingnan, etc. Pero natutuyo. Pansamantala na. Ilang araw, mawawala. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Hindi tayo damo. Gaya lang tayo ng damo ngayon. At ang lahat ng kalalati na ito ay gaya ng bulaklak ng damo. So ito isang uri ng damo na namang bulaklak. At ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta niya. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangalan sa Isuta. Ang tao, laman, gaya ng damo. Ang damo nabubuhay sa isang sandali, tapos natutuyo at namamatay. Ngayon din ang buhay natin, kanya. Gaya ng damo.
Tayo malalantad, matutuyo, at tayo po ay mawawala. Ito rin po sa Job. Ang boy na man is born of a woman is a few days and full of trouble. Totoo yun, di ba? O masabi ng mga tao, masarap na buhay, totoo yun. Pero sa kabilang banda, mahirap din mabuhay. Marami tayong mga problema dinadala, sakit, etc. Di ba? Masabi niya ilang araw lang. Dito yung po isang exaggeration, di naman po ilang araw lang. Ang ibig sabihin, may katapusan. It comes forth like a flower and fades away. Para bumabalik tayo sa unang Pedro, ganyan. It flees like a shadow and doesn't continue. So yun ang buhay natin. Ayaw po kay Job. No siya sinulat, siya punong-puno ng sugat sa kanyang buong katawan na makikita natin. So napakinggan lang po ng buhay natin. Dito po sa James chapter 4 verse 14, sabi niya, si kayo hindi nakakalam na mayroong bukas. Ano ang inyong buhay? Isang singaw, sa daling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos siya nawawala. Hindi ko makalimutan ng talatang ito kasi nung tayo maliliit, halos lahat po tayo siguro. Pero yung mga bata ngayon, hindi na nila alam yan. Tatapos siguro yung enjoyment sa ating panahon. Kukuha ka ng taong ng gumamela, tapos siya ahalo mo sa samon, nabubula, kukuha ka ng bilog, kahit anong kawayo, minsan alambre, tapos lalagay mo sa bula, tapos yung ipan mo may bula, ganda eh. Tapos pok, kanya mawawala na. Ganun ang buhay natin na sinasabi ng paglalarawan ni Santiago. Parang bula, nandito ngayon, mamaya, wala, tayo ay namamatay. So, sandali lang po ating buhay sa mundo ngayon. Lahat tayo ay mamamatay. Maliban lamang, yung darating ng Panginoon na buhay sa kanyang Panginoon pagdating. Pero lahat ng tao ay may appointment. Itinalaga tayo mamamatay minsan. At pagkatapos ito ay ang pagmuko. So pagkamatay natin, ang next major event ay Judgment Day. Hihintay na lang natin yan. Kung ano man ang ginawa natin kung tayo buhay, yan ang magiging basyan ng ating kahatulan. Pero tayo po yung tinakdang mamatay minsan. So tayo, inihanda natin yung araw na yun sa dalang bagay. Inihanda natin ang ating kaluluwa kung saan pupunta sa walang hanggan. Inihanda rin natin ang ibigan natin kayo. Hindi na may storm yung mga iwanan natin. Inihanda natin yan, di ba? Dahil alam natin, tayo nakatakatang mamamatay. Ayaw natin yan, pero wala tayong magagawa. Lahat talagang tayo po ay mamamatay sa lupa, hindi tayo mananatili. At alam natin, yung mga buhay, alam nila sila yung mamamatay. Pagka napupunta tayo sa lugar ng mga patay, nagpapalakas lang tayo ng loob. Pero alam natin tayo mamamatay. Hindi natin maiwasan. Pumapasok sa ating isip yun. Verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila yung mamamatay. Walang exception. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan na. Ganun po ang patay. Pag nakamamatay pa lang, hindi mo natin sila nakalimutan, nalulungkot tayo, habang dumaan ng panahon, nababawas sa yung kalungkutan. At pagtaon lang binilang, nakalimutan ka na nila. Ano ka na lang, sa kalaala, sa punto, yung katawan mo. Ganun talaga. Yun ang kahinat natin pag tayo ay buhay, tayo mamamata, mga kapatid. So ito yung mga pasamantalang mga bagay na nakalagay sa salita ng Diyos. Ang counsel ni Moises, ang pag-aaral ng Panginoon, ang lupa, ang Hades, ang magkaloob ng Espiritu Santo, ang ating buhay sa lupa, at pinakahuli, ang mga gusto. Lahat ng mga yan, pasamantala lang. So kailangan natin ituon ng ating mga kaisipan sa mga bagay na hindi mawawala. Ayan ang spiritual na mga bagay na mababasa natin sa Biblia. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito.